Shanjai, kung magkakaroon ka ng pagkakataong pumili muli, pipiliin mo pa bang makilala si Guyanshan? Sa hinaharap, ito ang magiging tahanan natin. Guyanshan, maghiwalay na tayo. Anong klaseng biro ito? Hindi ako nagbibiro. May mahal na akong iba. Imposible. Mula simula hanggang dulo, lagi mo akong nagustuhan. Sumangayon pa tayo na magpakasal pagkatapos ng graduation. Guyanshan, kailangan ko bang dalhin ang taong gusto ko sa harap mo o ipakita ang marriage certificate sa harap mo para maniwala ka? Bakit? Sumama lang ako sa'yo para sa pera mo. Ngayon, nasawa na ako. Ayoko nang maglaro. Huwag mo na akong kontakin. Shanshai. Magkasama tayo sa lahat ng mga taong ito. Ginamit mo lang ba ako nang walang kahit anong pagkagusto? Hindi kailanman. Guyanshan, sa totoo lang, mula noong 8 taong gulang ako, mula sa sandaling ibinigay mo sa akin ang sandwich, nagustuhan na kita. Pero masyadong magkaiba ang ating pinagmulan. Hindi kita kayang hilahin pababa. Sana maging masaya ka sa mga darating na araw. Nanay, nakita ko na ang iyong flight ay dumating na. Nagdala kami ng tanghalian ng tito ko. Naghihintay kami sa iyo sa pintuan. Sige. Lahat. Pumunta ka agad sa bulwagan para salubungin ang bagong CEO. Bilisan mo. Ang boss na bumili ng kumpanya natin ay sinasabing isang pioneer sa international aviation. Sinasabi na siya ay hindi lang CEO, kundi siya mismo ang nagpapalipad ng eroplano. Lahat ng nakakilala sa kanya, sabi ay gwapo siya. Talaga? Pinapunta ba kita dito para magchismis? Nandito si Mr. Gu. Hello, Mr. Gu. Captain Gu, tinititigan mo kay Jai. Magkakilala ba kayo? Hindi kami magkakilala. O 7 taon na ang lumipas. Si Guyanshan ay naging isang iginagalang na CEO. Paano ako magiging karapat-dapat na makilala niya? Ma'am, niluto ko lahat ng paborito mong ulam. Kaya salamat, baby at bro. Bibili ako ng tubig para sa inyo. Sige. Sis, sapat na ang hirap na dinaranas mo sa pagiging flight attendant. Pwede bang tumigil ka sa pagbebenta ng alak?
Nung nagtatrabaho ako ng part-time at binubully, iniligtas mo ako? Ngunit aksidenteng nasaktan ang isang tao at nagsilbi ng 3 taon sa bilangguan. Ngayon, ang pagkakitaan ng pera para sa pamilya ang dapat kong gawin. Pero Sige, 7 taon na ang nakalipas, iniwan niya ako ng walang pag-aatubili at ngayon may tapang siyang lumapit sa ibang lalaki sa harap ko. Ipatawag si Shen Jai sa opisina ko. Pasok. Captain Gu, gusto mo akong makita? Sa oras ng trabaho, umalis ka sa iyong pwesto ng walang pahintulot. Ito ba ang iyong saloobin sa trabaho? Nakita mo lahat ngayon lang. Posible bang natuklasan din niya si Tian Tian? Shen Jai. Sa aking paningin, ang pagiging intimate sa ibang lalaki. Hindi ba yon para lang makita ko? Bakit ka pa nagtatanong kung alam mo na? Iyon ay si Shen. Tama na! 7 taon na ang nakalipas, ginawa mo akong parang isang laruan. Pagkalipas ng 7 taon, ipinapakita mo kasama ang ibang lalaki sa harap ko. Napakawalang puso mo. Dahil ayaw mo akong makita, kaya magre-resign ako. Ang pagbawas ng pagkikita ay makakatulong pa ring itago ang tunay na katauhan ni Tian Tian. Magre-resign, ha? Naalala ko na pumirma ka ng 3 taong kontrata sa Cloud Airlines. Ang maagang pag-resign ay nangangailangan ng pagbabayad ng multa na 1 milyon. Kaya mo bang bayaran yon? Ngayon, hindi na tulad ng dati. Walang gagamit ng pera para ayusin ito. Para sa iyo. Huwag ka nang makipagtawaran sa akin. Ang nanay mo ay may utang sa amin na sugal. Kailangan itong mabayaran. Kung hindi, May pera ako dito. matalino ka pa rin, bata. Tara na. Ada, Talagang hindi ko kayang bayaran ng multa. Binabawi ko ang sinabi ko. Captain Gu, pasensya na sa abala. Ano? Katatapos lang makipag-bonding sa ibang lalaki, ang multa na 1 milyon? Hindi ba siya handang magbayad para sa'yo? Wala itong kinalaman sa'yo, di ba? Wala talaga itong kinalaman sa akin. Naalala ko lang ang iyong mapagmataas na ugali noon at nakikita kong ito ay medyo nakakatawa. Sobra ka bang nagmamahal ng pera at nangangailangan ng pera noon? Eksakto. Mahal ko lang ang pera. Kung walang pera, hindi ako mabubuhay. Kung wala akong pera, hindi ko kayang alagaan sina Chen Chen at Xiao Yao. Sige. Gusto mo ng pera niya, di ba? Marami na akong pera ngayon. Iwan mo ang lalaking yan at maging manliligaw mo ako. Ano sa tingin mo? Guyanshan, maghiwalay na tayo. Sa lahat ng mga tao na ito, ginagamit mo lang ba ako? Nang walang pagmamahal? Hindi kailanman. Captain Gu, ang isang babaeng tulad ko ay walang hiya. Dapat kang maghanap ng iba. Gu Yanshan ang pag-ibig na hindi talaga maaari. Iyon lang ang magiging wakas natin. Hayaan mo ang sarili mo. Matagal na akong hindi karapat-dapat para sa'yo.
Yanshin, narinig ko na nakuha mo ang airline kung saan nagtatrabaho si Shenjai. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa ganitong malaking bagay. Binigyan mo siya ng sobra noong mga panahong yon, ngunit siya ay hindi tapat. Ang isang babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat. Nagdala ako ng 2 mabubuting kaibigan ngayon. Ngayon, hayaan mo silang maglibang sa iyo. Kapitan Gu, Lumabas ka! Servidor, dalhin ang alak. Darating. Shanjai, ano ang hinihintay mo? Ihain ng alak. Ginoong Go, pakiusap. Ang serbisyo ay napakahusay. Nasiyahan ako. Kung ubusin mo ang lahat ng alak na ito hanggang sa huling patak, lahat ng ito ay magiging iyo. Shenjai, pinahiya ka ni Gu Yanshin gamit ang pera? Anong dapat ikalungkot? Ito ang iyong pinili. Noong mga panahong iyon. Shanjai, matagal na kitang kilala. Gusto ito ang nasa pagkainom na nakita kitang uminom. Ginoong Gu, salamat sa tip. Kung may kailangan ka sa susunod, maaari mo akong tawagan anumang oras. Sobrang nahumaling ka ba sa pera? Noon? Gusto mo ng pera, di ba? Marami na akong pera ngayon. Lahat ng ito ay magiging iyo. Sumakay ka sa kotse. Hindi na kailangan, Kapitan Go. Nakatawag na ako ng taxi. Ito ba ang paraan ng pagtrato mo sa iyong patron? Nakapaglingkod na ako sa iyo. Walang tinatawag na parokyano o hindi sa pagitan natin. Anong ginagawa mo? Umuwi ka na.
Ibababa mo ako. Magmaneho ka. Opo. Ihatid mo muna siya sa bahay. At sabihan si Miss Wang na magluto ng sopas para sa hangover. Mahina ang tiyan niya mula pagkabata. Opo, Mr. Gu. Jai, may bagong restaurant sa cafeteria. Subukan natin. May kailangan akong kausapin ng guro, kaya hindi muna ako sasama. Sige. Tandaan mong kumain sa tamang oras. Baka sumakit na naman ang tiyan mo. Nagdagdag ako ng extra lunchbox sa bahay. Tulungan mo akong ubusin ito. Kuya Chen, inilalabas mo ang iyong sama ng loob. Sa akin, naiintindihan ko yan. Pero bakit mo ako inaalagaan? Captain Gu, salamat sa paghatid mo sa akin. Kaya ko nang umakyat mag-isa. Ate, Yanshin, ikaw pala. Ako, Xiaoyao, ihatid mo ako. sige. Miss Chen, ang iyong sopas para sa hangover. Tara na. Ate, nagbalikan ba kayo ni Yanshin? Magkaiba ang mundo natin. Paano kami magsasama? Paano si Tian? Hindi siya maaaring lumaki ng walang ama, di ba? Alagaan ko ng mabuti si Tian Tian. Buti na lang bumaba ka para sunduin ako. Kung isinama ako ni Guyan Chen pabalik, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Ate, Pareho pa rin ang lasa tulad ng dati. Jai, bilis. Tingnan ang mensahe sa grupo. Mula bukas, lahat ng empleyado ay tataasan ng 20% ang sahod. Si Shenjai ay na-promote bilang Chief Flight Attendant dahil sa kanyang mahusay na pagganap. Salamat, Director. Salamat, Jigu. Malaking tulong ito sa akin para mabawasan ang pressure sa pagsuporta sa pamilya. Oo, ang anak ko ay hindi na kailangang maghirap ng ganito kasama ako. Jai, na-promote ka bilang Chief Flight Attendant. Ideya ba yun ng Director o ni Captain Gu? Gawa ba yun ni Guyan Chen? Director, tungkol sa promosyon bilang Chief Attendant. Salamat! Ito ay ideya ni Captain Go. Kaya yun din, ililipat ka sa crew ni Captain Gu at sasakay ka kasama niya. Ang pagpapadala sa iyo sa paggawa sa crew ni Captain Gu ay hindi para habulin mo siya. Si Captain Gu ilang taon na ang nakalipas, nangako na magpapakasal lamang siya sa kanyang fiancé. Naiintindihan ko. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Paano ko magagawang magnasa sa aking sariling superior? Mabuti. Maligayang pagdating sakay ng Flight JK-165. Maligayang pagdating. Ano? Tumahimik ka kapag pumasok ako?
Shinjai, nakaraan na lahat yan. Ngayon siya ay iyong superior lamang. Captain Gu. Sumama ka sa akin sa cockpit para sa turnover ng trabaho. Captain Gu, kumpleto na ang cheque ng kagamitan sa cabin. Lahat ng pasahero ay normal. Ito ang impormasyon ng flight plan. Ang landing location sa pagkakataong ito, Ireland ang lugar na pinangakuan mong maging girlfriend ko. Shanjiai, magiging girlfriend ko ka ba? Ito ay inihanda para sa boyfriend ko. Ito ang una kong halik. Ako rin. Gusto mo bang bisitahin muli ang lugar na yon? Kapitan Gu, malapit nang lumipad ang eroplano. Mauna na akong magtrabaho. Yanshen. Palagi kong naririnig na may fiancé si Kapitan Gu. Kaya siya ang tagapagmana ng pamilyang Lin, si Miss Lin. Ang tagapagmana at si Mr. Gu ay isang perpektong magkapareha. Shai, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit hindi kami ni Yanshen mag-imbita sa iyo sa kainan at magkwentuhan? Hello? Sa wakas ay sinagot mo na ang telepono. Si Tian Tian ay nilalagnat. Nasa ICU pa rin siya at hindi pa lumalabas. Pupunta ako agad. Miss Lin, may mga kailangan akong asikasuhin, kaya hindi ako makakasama sa kainan. Yanshen, saan ka pupunta? Kung saan ako pupunta, wala kang pakialam. Ang kasunduan sa kasal ng pamilya ay ideya ng aking ina. Pakiusap mula ngayon, huwag kang pumunta sa kumpanya at kumilos mag-isa. Doktor, kamusta ang anak ko? Bumaba na ang lagnat. Magiging maayos siya pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Salamat. Ming Xuan, kailan ka bumalik sa bansa? Ilang araw na ang nakalipas. Tingnan mo, pawis na pawis ka sa kakatakbo. Punasan mo. Kapitan Gu, bakit ka nandito? Nag-alala ako sa iyo. Ngunit lumalabas na nagmamadali ka para makipag-date sa ospital? Wala kang pakialam sa mga gawain ko. At, nakapag-leave na ako sa'yo. Pumayag ba ako? Gu Yanshen. Alam mo ba na si Jay ay dahil sa kanya? Ming Xuan, Bakit ka tumigil sa pagsasalita? Kayo dalawa, maglakas loob na magpakita ng pagmamahal sa publiko. Ano pa ang hindi mo masabi? may problema ka sa akin. Pakiingatan na huwag saktan ng kaibigan ko nang hindi sinasadya. Ming Xuan, mauna ka munang magtrabaho.
Nabigo akong makakuha ng iyong pahintulot para sa leave, Kapitan. Kaya pakiunawa, maari mo akong parusahan. Gayon pa man nais mo. Kaya, bakit ka pumunta sa ospital? Dahil sa anak nating babae. Ngunit ngayon ikaw ay may bagong buhay. Hindi ko pwedeng malaman mo ang kanyang pag-iral. Ate, nandito ka. Mommy, Mommy? Mommy? Shenjai? Kailan ka naging isang ina? Tiyan, mali ka. Ito ang iyong tiyahin. Si nanay ay nasa ward. Tara na. hindi nasunog ang utak ko sa lagnat. Siya ang mommy ko. Kung hindi tayo naghiwalay noon, ang anak natin ay malamang ganito na kalaki ngayon. Kung gusto mo ng anak na babae, maaari kang magkaroon ng isa kasama ang iyong fiancé. Shenjai, hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Ang pamangkin mo ay may sakit, at ikaw bilang tiyahin ay nag-aalala na para bang ikaw ang tunay niyang ina. Buti na lang hindi ito natuklasan. Huwag mo akong istorbohin. Tiyan. Ate, dumating ka na sa wakas. Kanina si Tian ay patuloy na nagtatanong kung bakit kailangan kanyang tawaging tiyahin. Sinabi rin niya, sino ba talaga ang lalaking iyon? Ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. Mommy, ang lalaking yun ba ay ang tatay ko? Oo. Pero, Mommy, kung hindi mo ako papayagan, nakilalanin ng tatay na yon, tiyak na may dahilan ka. Kung gayon, hindi na ako magtatanong pa. Kung gayon, Mommy, sa susunod, maaari ka bang dumating ng mas maaga upang bisitahin ako? Natatakot ako na hindi na kita makikita. baliw kang bata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ipinapangako ko na, kahit anong mangyari sa hinaharap, ako ang palaging mauuna na dumating sa tabi mo. Okay? Sige. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Narinig ko kay Xiaoyao na si Tian ay nakarecover ng mabilis at nakalabas na ng ospital dahil sa tulong mo sa amin sa buong panahon. Kaya, ngayong araw ililibre kita ng pagkain. Bilang pasasalamat, Dahil nag-alok ka, sige gagawin ko. Mapagkumbaba akong tinatanggap, sumakay ka sa kotse. sige, Yanchen, si Shenjai at ang kanyang bagong kasintahan ay nagkakasundo ng mabuti. At sinabi niya na sila ay mga ordinaryong kaibigan lang? Sumakay ka sa kotse? Pakiupo ang dalawang iyon sa tabi ng bintana. Paumanin po, sir. Ang babaeng iyon ay nag-book na ng isang pribadong silid. 1,000,000? Sapat na ba? Sapat na. Aksyonan ko ito kaagad. Pera ang nagpapaikot. Kailangan kong hangaan yon. sabi ng waitress, puno na ang lahat ng pribadong silid. Dito na lang tayo umupo. Sige, Waitress! 2 steak, please. Salamat. Okay. Jai,
Ito ang nakita ko habang namimili sa US. Akala ko bagay ito sa'yo. Kaya binili ko ito pabalik. Per sa'yo. Wow. Yanshin, ito ay galing sa France. Ito ay isang piraso na tinatawag na Galaxy Kiss, dinisenyo ng isang nangungunang taga-disenyo ng alahas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang lalaking ito ba ay magtatapat? Yanshin, Kapitan Gu, ano ang ginagawa mo rito? Dr. Jiang, ang iyong kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyon, hindi ito matatanggap ni Shenjai. Mas mabuting ibalik mo ito. 10 milyon? Gu Yanshin, anong ginagawa mo? Gu Yanshin. Shenjai, sabi mo dati kayo lang ay ordinaryong magkaibigan? Binigyan ka pa niya ng napakamahal na kwintas. Sa tingin ko, ikaw ay talagang nagpapanggap na walang alam. Eh kung magpapanggap ako, ano? Si Dr. Jiang ay napakayaman. At pinagaling niya ang sakit ng pamilya ko. Labis akong nagpapasalamat sa kanya. Sa tingin ko, siya ay napakaangkop. Kaya ang tanging dahilan kung bakit mo ako nagustuhan, dati ay ang pera ko, at ang katotohanang tinulungan kita. Kaya ang tanging dahilan kung bakit mo ako nagustuhan, dati ay ang pera ko, at ang katotohanang tinulungan kita. Gutom na ako. Sandwich para sa'yo. Mukhang ganun nga. Shanjai, kahit sino ang tumulong sa'yo, gusto mo sila. Ang pag-ibig mo ay talagang mura. Sa inyong mga mata, kayong mayayaman, ang isang taong katulad ko mula sa mababang antas ay mura ang lahat. Nay, itong minatamis na hawthorn ay napakasarap. Bulag ka pa? Tita, pasensya na. Hindi ba ito na ang aking tunay na anak na ay Kerida at Madrastra? Hindi ka pa namin nakikitang nagpakasal. Pero may anak ka na. Kung ano ang ina, gayon din ang anak. Ang matanda ay Kerida at ang bata ay Kerida rin. Tian-tian, pumunta ka doon, kumain ng minatamis na hawthorn ng tahimik, at maghintay kay nanay sandali, okay? Sige. Maging mabait ka. Ang lagi mo nalang pinag-uusapan ay Kerida. Kung gusto mong maging Kerida ng sobra, huwag mo akong isama. Ikaw, Shenjai, isipin na ang pagiging marunong magsalita ay makakapagtakip na ikaw ay ang tunay na anak ng isang Kerida. Kung kaninong anak ako, ang pagkakakilanlan na ito, tunay na hindi ko mababago. Ngunit maaari kong magpasya kung anong uri ng tao ang aking magiging at ang aking paraan sa mga bagayayaking sariling saloobin. Tungkol naman sa iyo, sa lahat ng mga tao na ito, ay kumikilos pa rin na parang kuripot, nagrereklamo sa harap ko, at hindi siya pinalayas sa iyong tatay. Ito ay nagpapatunay lamang ng iyong kawalan ng kakayahan. Ako, Hindi marunong makipagtalo kaya gumagamit ako ng dahas.
Ano ito kung hindi ka wala ng kakayahan? Ngayon, ikaw mismo ay sumuong sa bibig ng baril. Iniinsulto ako at ang aking anak. Kaya huwag mong sisihin ako kung hindi kita magandang resulta. Ano ang ginagawa mo? Subukan mo akong saktan ulit. Sabik na sabik kang masampal. Ngayon ay bibigyan kita ng sapat. Shanjay! Ate, Xiaoyao, ikaw muna ang maghatid kay Tian-Tian pa uwi. si Chen Iba na babaeng iyon ang nagdudulot ng problema sa iyo muli? Pupunta ako at makikipagtalo sa kanya ngayon din. Ayoko na ang bagay na ito ay makita ni Tian-Tian. Ako na ang bahala. Ikaw muna ang maghatid kay Tian-Tian at umalis. Shen Yao, Tian-Tian, umuwi ka muna kasama si Tito. Tay, Xiaoyi, Anak, okay ka lang ba? Tingnan kita. Shenjai, bakit mo binubuli ang anak ko? Pang Roland, ang mundong ito ay tunay na kabalintunaan. Harap-harapan ang iyong sariling biyolohikal na anak. Tinatawag mong anak ang anak ng iba, mong anak. Ang paraan mo ng pagpapakita ng katapatan sa mga lalaki ay talagang kasuklam-suklam. Shenjai, tigilan mo ang kalokohan. Humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Siya ang unang nanggulo. Wala akong mali. Shenjai, sinadya mo bang sirain ang aking pamilya? Noong panahong iyon, hindi dapat sana ako nasangkot sa inyong pamilyang Shen. Pang Roland, tandaan mo nang mabuti. Noong panahong iyon, buong karangalan mong at kusang loob, nagpakasal sa pamilya naming Shen. Nang makita mo ang tatay kong namatay dahil sa sakit, iniwan mo ang pamilya. Ikaw ang gumawa sa akin. At kay Shen Yao, sa edad na 8, maging mga ulila sa isang gabi, ang dapat humingi ng tawad ay ikaw. Fang Ruolan. Si Chen Yi at ako ay narito, hindi para makinig sa iyo tungkol sa mga lumang kwentong ito. Kung gusto mo pa ring mapabilang sa pamilya kong Chen, ngayon, mas mabuting turuan mo ng maayos ang bastos na ito. Sige. Old Chen, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kasiyasyang paliwanag. Tama na ang walang kabuluhang usapan. Humingi ka agad ng tawad sa anak ko. Ikaw, humingi ka agad ng tawad sa akin. Tatay, akala mo ba ikaw lang ang kayang manakot? Kung maglakas loob kang saktan ako ngayon, hindi ko siya palalampasin. Fang Ruolan, Hindi. tingnan mo ang mga kasalanang nagawa mo. Shenjai, ngayon sinasadya mong sumalungat sa akin. Shenjai, sasakalin kita. Tigil! Tigil! Medyo masigla. Ang presidente ng Cloud Airlines, si Gu Yanchen. Bakit siya nandito? Ginoong Gu, ang baliw na babaeng ito ay inapi ako at hinampas ako. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Ang galing ng tira. Asawa, Gu, Boss Gu,
May misunderstanding ba? Ito talaga ang babaeng nambuli sa anak ko. Oh, Naawa ka na ba sa kanya? Isang tunay na ina at isang ama-amahan. Ang anak ng ama-amahan, bawat kahihiyan at sakit na ginawa mo kay Shen Jia ay mas matindi pa rito. Guyanchen, tama na. Makinig kang mabuti sa akin. Kung lalaitin mo ulit si Shen Jia, ipagpapalit ko ang buhay ng buong pamilya Chen mo bilang kapalit. Sige, naiintindihan ko. Tara na. Salamat. Marami ka ng injuries. Saan ka tatakas? Ayos lang ako. Ilagay mo isang beses sa umaga at gabi. Sa loob ng isang linggo, kaagaling na iyan. Mabuti. Kaya ko na ito sa bahay. Huwag kang matigas ang ulo. Sabi ko sa'yo, kung may mang-api sa'yo, hanapin mo ako. Pero nagmatigas ka at nasaktan ka na naman. Alam ko. Hindi ko na ulitin. Hindi pa kita hinahalikan. Bakit ka namumula? Hindi ah. Sabi mo hindi. Sa susunod kung gagawa tayo ng iba, gaano kapula ang mukha mo? May kailangan akong gawin. Uwi muna ako. Direktor? Jie, sabi mo nasa ospital ka noong isang araw. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Mas maganda na. Gas-gas lang naman. Buti naman. Nung panahong iyon, nagulat ako kay Kapitan Go tungkol sa sitwasyon. Agad niyang pinunan ang bakante sa crew. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Tara na, sumakay ka sa kotse ko para sa team building. Team building. Oo, malamang nakita ni Kapitan Go na sobra na ang paglipad natin ngayong buwan, kaya nag-ayos siya ng pahinga para makapag-relax tayo. Nagkataon lang, may oras ka rin para magpagaling sa iyong mga sugat. Huwag mong sirain ang imahe ng ating Cloud Airlines. Halika. Kapitan Gu, Lahat ngayon, mag-relax at magsaya. Ang maayos na trabaho ng ngayong buwan ay dahil sa magandang pagtutulungan ng bawat posisyon. Kapitan Gu, bukod sa pagpapahinga sa atin ngayon, may magandang balita ba na ibabalita? oh, halimbawa, kailan ang kasal ni Kapitan Gu? Basta handa si Yanchen. Kaya kong gawin kahit kailan. Sabi ko, ngayong team building ay talagang hindi simple. Ay para pala mag-announce ng magandang balita. Sa palagay ko, ito ay magiging isang kasalan ng siglo. Medyo inaabangan ko ito. Naghihanda ako ng merienda para sa lahat. Kunin na ninyo. Ang makatikim ng luto ng asawa ng boss ay talagang kahanga-hanga. Ate Jiayi, ang kasalan namin ni Yanchen
Kailangan mong pumunta. Pupunta ako. Alam ko na, ang team building ng ngayong araw ay talagang hindi simple. Para pala ito sa pag-anunsyo ng magandang balita. Sa palagay ko, dos mariking isang engrandeng kasal. Medyo excited na ako ngayon. Jai, hindi ba gusto mo ang kasal sa simbahan? Sa hinaharap, ipapahayag ko sa buong mundo at bibigyan kita ng isang engrandeng kasal. Sige. Hihintayin kita. Noong araw na iniwan ko siya, tinanggap ko na sa puso ko na tiyak na magpapakasal siya sa ibang babae. Pero bakit sobrang lungkot ko pa rin nang marinig ko ang balitang ito? Hello? Ikaw ba si Mrs. Gu? Mali po ang tao. Pero sa telepono ni Kapitan Gu, ang iyong numero lamang ang nakasave at paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Pero sa telepono ni Kapitan Gu, ang iyong numero lamang ang nakasave, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Paano siya nakainom ng sobra? Kuya Chen, gumising ka. Uwi na tayo? Shenjiaye, dumating ka na sa wakas. Tatawagin pa rin kitang fiancé ko at susunduin kita. Shenjiaye, miss na kita. Bakit? Hindi mo man lang ako na-miss? Kuya Chen, tapos na tayo. Kalimutan mo na. Kalimutan? Mula nung 8 taong gulang ako, kilala na kita. Mula elementary, mula junior high hanggang high school, at hanggang kolehiyo. Lagi tayong magkasama sa tabi ng bawat isa. Nagustuhan din kita. Sa lahat ng mga taong ito, paano mo masasabing kalimutan? At kalimutan na lang, Yung mga tao ay napat tumingin sa hinaharap? Hindi ba? hindi ka na sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano tumingin sa hinaharap. Yan, Chen. Shenjiaye. Alam mo ba na talagang galit ako sa'yo? Galit kung bakit mo ako iniwan ng napakalamig ng puso? Galit na sa loob ng maraming taon. Hindi ka man lang tumawag. Pero mas galit ako sa sarili ko. Galit na sa puso ko. Ikaw ay laging naninirahan. Shenjiaye. Sumusuko ako. Balikan natin ang dati, okay? Hello? Mommy, ang gabi na? Bakit hindi ka pa umuuwi? Anak, meron na akong ginagawa dito. Babalik ako agad, okay? Sige. Kapitan Gu, bakit ka lumabas? Kung hindi ako lumabas, paano ko malalaman na sa pagitan mo at ng iyong bagong pag-ibig, may ganong malapit na palayaw? At baby? Bakit hindi mo ako tinawag na ganyan dati? Mabuti pang kontakin ko si Linye para sunduin ka. Gusto kong iuwi mo ako. Kapitan Gu,
Ako lang ang iyong empleyado. Bibigyan kita ng pera, basta iuwi mo ako. Ang pera dito, lahat ay sa'yo. Salamat, Kapitan Gu. Dahan-dahan. Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Kukuha ako para sa iyo. Sa wakas ay nagtapos na tayo. Kaklase Guyanshen, mayroon ka bang mga hiling? Sana ay maging kapitan ako ng maayos. Ang pinakamahalaga ay, sana si Shenjai ay laging nasa tabi ko. At pagkatapos ay maging aking asawa. Magkakilala ba kayo? Hindi kami magkakilala. Shenjai, ang iyong pag-ibig ay napakamura. Kung noon, hindi tayo naghiwalay, ang ating anak, malamang ganito na kalaki ngayon. Ang single litratong guide ay talagang itinatago pa niya. Natatandaan mo pa ito? Di ba? Nagmamalasakit ka pa sa akin, di ba? Kapitan Gu, basta sapat ang pera? Ilang beses ko kailangang sabihin na nagmamalasakit ako sa iyo? Shanjai, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Pagsisinungaling sa iyo, ano ang mabuting naidudulot nito sa akin? Isang taong tulad mo, isang bilyonaryo na may bilyon-bilyon, at isang gwapong kapitan din? Para sa isang tulad mong manligaw sa akin, dapat akong maging masaya? Kaya bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sa kasamaang palad, talagang hindi na ako nagmamahal. Kaya ganyan ka kahilig sa pera, ha? Manatili ka mamayang gabi. Patuloy na bumulong sa aking tainga na nagmamalasakit ka sa akin. At pagkatapos bibigyan kita ng malaking halaga. Guyanshen? Guyanshen, ilagay mo. Huwag kang magulo. Shenjai, iniingatan mo pa ang singsing na ibinigay ko sa iyo. Mahalaga pa ba ako sa iyo? Hindi ba? Nung iwan mo ako, mayroon ka bang isang mahirap na bagay? Kapitan Gu, dapat mong sagutin muna ang tawag ng iyong kasintahan. Shanjai, sagutin mo ako agad. Bakit hindi mo itinapon ang singsing na ibinigay ko sa iyo? Itinago ko lang ito kung sakaling maubusan ako ng pera para maibenta ko at may pambili ng pagkain.
7 taon na ang nakaraan, sinabi ko sa'yo na mahilig ako sa pera. Bakit pagkatapos ng 7 taon, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Lumabas ka. Lumabas ka. Ikaw si Shenjai. Ako ang ina ni Gu Yanchen. Alam ko, matagal ka nang nakikipag-ugnayan sa aming Yanchen mula pagkabata. Nagalit siya sa akin dahil sa iyo at nasugatan ng maraming beses. Sa tingin ko, alam na alam mo iyon. Tita, nangangako ako na hindi na ito mauulit. Pa. Walang kinabukasan. Isang amang pumanaw na at isang inang kapit. Ang ganyang pamilya ay malayong malayo sa atin. Hindi namin tatanggapin ang pamilyang katulad niyo. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo, tigilan mo na ang pagpigil sa aming Yanchen. Ako, hindi ko na siya pipigilan. Pa. Magmaneho ka. Malapit nang lumipad ang eroplano. Bakit hindi pa dumarating si Guyan? Kapitan Gu? Hindi dumating si Kapitan Gu. Nagpalit kami ng biyahe. Tiyak na galit si Guyan Shen tungkol sa nangyari kahapon. Chief Stewardess Shen, pumunta sa cockpit at ibigay sa akin ang mga paghahanda sa biyahe. Sige. Jai, maghahatid ka na naman ng alak. Oh, manager. Hayes, huwag kang masyadong magmadali. Manager, may sasabihin ako sa'yo. Kita mo, lumilipad ka para sa eroplano, tapos pumupunta ka rito para magbenta ng alak? Nakakapagod ba yan? Alam mo, ang trabahong ito ay umaasa sa kabataan. Magre-retiro ka sa ilang taon. Sa oras na yon, tanging alak na lang ang kaya mong ibenta. Hanggat sinusundan mo ako. Kung gayon, maaari kitang pahintulutan. Gawin ito habang buhay. Huwag kang mag-alala. Bitawan mo ako? Hanggat pinapasaya mo ako. Bawat buwan, bibigyan kita ng dagdag na 30,000 bilang panggastos sa pamumuhay. Bitawan mo ako. Ikaw. Hindi ka makakatakas sa aking pagkakahawak. Bitawan mo ako. ₱30,000? Paano mo naisip na mag-alok niyan? Para alagaan ang isang babae? Kung gayon, mas mabuting panoorin mong mabuti. Transaction ng Union Pay, 10 milyong yuan. Ito. Gu Yanshen? Sino ka ba? Ang babaeng gusto ko. Paano mo nangahas na kunin siya? Naghahanap ka ng kamatayan. Cloud Airlines? Presidente at Kapitan Gu Yanshen. Mr. Gu. Linya. Sisiraan ko lahat ng tindahan ng night bar upang malugi. Mr. Gu, hindi ako madalas pumunta sa mga tindahan. Hindi ko alam na ikaw pala. Pakiusap, huwag ninyo sirain ang bar namin. Lumayas ka!
Guyanshan. Tungkol sa nangyari kanina, salamat. Ang perang ipinadala mo sa akin, ibabalik ko sa'yo. Para sa akin, bukod sa isang simpleng salamat at pagbabalik ng pera, wala na bang iba? Wala. Shanjai, ang puso mo ay napakalamig. Hinawakan ko ito ng maraming taon, hindi pa rin ito umiinit. Paano kung uminit ang puso? Taliwas sa inaasahan? Ang pagkikipig na walang tagumpay ay hindi laging normal sa buhay. Hello. Handa na ang pagkain ninyo. Kayong dalawa, maupo na kayo at kumain. Sige. Salamat. Xiaoyao. Ate, paano ka nandito? Yao, bakit ka nagtatrabaho dito ng hating gabi? Ate, alam kong hindi ka sasang-ayon, kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sa'yo. Simula nang pumanaw si tatay, si Fang Roolan ay naging kirida at pinabayaan ang pamilyang ito. Ikaw ang laging nag-aalaga sa amin. Yung pait at pagkatubili, alam ko. Ayokong manatili sa likod mo. Gusto kong humakbang pasulong. Gusto kitang protektahan at si Tian-Tian. Bukas, isama ko si Tian-Tian. At ililibre ko kayo ng masaganang pagkain. Sige, masarap yan. Ate, kailangan ko nang magtrabaho. Ingat ka. Naku, baka nakilala ako. Ni Kuya Yanshin? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Baka hindi naman ako sasama ang loob ni Tio, di ba? Paano magagalit si Tio? Sa batang may tapang na humingi ng tawad? Ah, diba? Bakit parang pamilyar ang batang ito? Bakit parang pamilyar ang batang ito? Baka... Tio. Tian-Tian, Tio? huwag. Anong pagkaroon? Nandito ka rin pala. Gutom pa ang anak ko, kaya hindi na kita aabalahin. Tara na! Ate, may masamang nangyari. Nakasalubong namin si Gu Yanshin. Kanina tinawag siya ni Tian-Tian at Tio sa harap niya, pero napigilan ko siya agad. Nasaan ka ngayon? Umalis na kami sa restaurant na yon. I-text ko sa iyo ang bagong lokasyon. Pumunta ka rito agad. Sige. Ang galing ng pagkakataon? Si Tian-Tian ang unang nakakilala sa kanya, ngayon ako naman. Ang pagkakataon naman, Kapitan Go. Isang malaking pagkakataon. Ngayon nag-ayos akong makipagkita sa ilang mga kaklase sa kolehiyo para sa isang pagtitipon. Sumama ka sa amin. Hindi ngayon. Kakagaling mo lang ba sa trabaho? Bakit hindi? May gagawin pa ako mamaya. Sila ay mga malalapit na kaklase na gustong-gusto kang makilala matagal na. Yang Chen, kung ikaw at si Shanjai ay hindi pa naghiwalay noon, marahil nakapag-asawa ka na kasabay namin at ang iyong anak ay malamang na kasing edad ng atin. Oo. Sabi mo ngayon, dalhin si Shanjai para makipagkwentuhan sa atin. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Medyo na-miss ko na siya. Jai, nandito ka. Dito ka umupo. Sa wakas nagpakita ka na. Sabihin mo sa akin kung dumating ka ngayon dahil may pagkakataon bang makipagbalikan kay Yan Chen?
May asawa na ako. May asawa ka na, mabuti. Dahil may asawa ka na, kung gayon, dalhin mo ang iyong asawa rito para makilala namin siya lahat. Ang asawa ko ay abala sa trabaho, kaya hindi siya makakapunta ngayon. Hindi naman siguro na hindi siya kasing galing. Tulad ko, ang iyong dating nobyo. Wala kang mukhang ilabas, di ba? Ang asawang pinili ko. Paano hindi siya kasing galing mo? Tatawagan ko siya ngayon din? Ito, ano ang gagawin natin ngayon? May ideya ako. Hindi pa nila nakikilala si Xiao Yao, kaya magpanggap siya bilang asawa ko. Hindi nila marinig. Tatawagan kita mamaya at makipagtulungan ka ng maayos. Hindi siya Yao, kailangan kitang magpanggap na asawa ko ngayon. Tatawagan kita mamaya at makipagtulungan ka ng maayos. Bahala na sa akin. Kumusta, asawa? Asawa, ngayon ay ating anibersaryo ng kasal. Nag-book ako ng restaurant. Tandaan mong pumunta sa tamang oras. Sige. Ang boses na ito, Inimbitahan ako ng asawa ko para sa anibersaryo ng kasal namin. Mauna na ako. Mag-enjoy kayo sa inyong pagkain. Yang Chen. Shenzai, masyado kang mapagpanggap. Paano mo naisip na si Xiao Yao ay asawa mo? Ang laking kasinungalingan. Ako. Guyanshan, baliw ka. Shenzai, kahit anong nangyari nun, magbalikan tayo. Sige? Pero nawala na kita. Guyanshan, tapos na tayo? Shenzai, nung kasama mo ako, para lang sa pera, niloloko mo lang ako. Ngayon gusto ko ring maglaro. Bakit hindi ako pwedeng maglaro? Kaya sa tingin mo, niloloko lang kita sa lahat ng panahon? Hindi ba totoo yon? Kaya paano mo gustong maglaro? Ngayong gabi sa bahay ko, maghihintay ako. Guyanshan, kung ito makakapagpagaan sa pakiramdam mo, tinatanggap ko. Tara na. Isasama kita para bumili ng birthday cake. Pero ako? Huwag kang mag-alala. Anong mahalaga kay maging masaya ka sa iyong kaarawan? Bawat kaarawan mula ngayon. Sasamahan kita. Pitong taon tayong nawalan ng komunikasyon. Hindi ko inaasahan na hindi niya makakalimutan ang birthday ko. Bakit? Napakahirap na makasama ako. Paano naman magiging ganon? Nag-aalala lang ako. Kapitan Gu, hindi na ngahas na bumalik? Shenzai, dahil ipinangako mo na sa akin, gawin mo ayon sa usapan. Ito ang utang mo sa akin.
Bakit mo ako tinititigan? Shenjaya, sinabi mong iniwan mo ako para sumama sa ibang lalaki. Bakit ang galing mo sa kama ay hindi man lang bumuti? Gu Yanshin, Alin sa mga salita mo ang totoo at alin ang hindi? dapat akong umuwi para mag-ayos at pumasok sa trabaho. Kukunin ko ang mga damit mo. Anak? Nanay, ang busy ba ng trabaho kamakailan? Kamakailan, medyo abala. Tiyan, pumunta sa kwarto at kunin ang iyong bag. Ate, nakikita mo ba si Guyan Chen kamakailan? Ate, sa pagitan mo at niya, wala akong tutol. Sana lang, makapag-isip ka ng malinaw. Ayaw kong ulitin mo ang parehong pagkakamali at malungkot tulad ng dati. Alam ko, Tiyan, tara na. Pupunta tayo sa eskwela. Susunduin kita para sa trabaho mamaya. hindi na kailangan. Si Kapitan Gu at ako ay may nakatataas at relasyon ng nasasakupan. Walang dahilan para sunduin ng isang superior ang isang nasasakupan. Hindi na kailangan. Si Kapitan Gu at ako ay may relasyong superior at nasasakupan. Walang dahilan para sunduin ng isang superior ang isang nasasakupan. Ang mood ni Shenjai ay parang langit at impyerno. Hindi mahuhulaan. Jiang Mingxuan. Jai, Ming Xuan, bakit ka nandito? ang kwintas nung nakaraan, hindi mo tinanggap. Ngayon, special na ipinadala. Ming Xuan, ang kwintas na ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Jai, dapat maintindihan mo kung para saan ko ito ginagawa. Gusto kitang tulungang magbahagi ng pasanin. Ming Xuan, sa mga nakaraang taon, sobrang nagpapasalamat ako sa iyong tulong. Pero puro pasasalamat lang ang nararamdaman ko sa iyo. Walang ibang damdamin. Itinuturing kitang isang napakabuting kaibigan. Ang mga bulaklak ay magaganda, ngunit hindi angkop sa akin. Si Guyan Shen ang ama ni Tian Tian. Tama. Si Guyan Shen ang ama ni Tian Tian. Tama. Dahil ba sa kanya, Ako, Jiang Mingxuan. mauna ka na. hindi ako susuko. Hindi kita itinuturing bilang kalaban. Kapitan Gu, bakit ka pa pumunta rito? Kaya ang pagtanggi sa imbitasyon ko, ibig sabihin may iba ka na.
Kung meron ka na, bakit mo tinatanggihan ng iba kapag lumalapit sila? Wala itong kinalaman sa'yo, tama ba? Shanjaya, hindi talaga kita maintindihan. Hello? Ba ang nanay ni Tian Tian? Tama ba? Si Shen Tian Tian ay nakipag-away sa isang kaklase. Pumunta po kayo sa paaralan. Sige. Pupunta ako agad. Tian-Tian? Nanay ni Tian Tian, si Shen Tian Tian, ay nanakit ng kaklase sa paaralan. Bilang magulang, dapat mong turuan ng tama. Magnilay ka sa iyong sarili. Sabihin mo kay nanay, ano ba talaga ang nangyari? Alam ko na mali ako. Oo, sabi nila na ako'y isang batang walang ama. Kaya ako'y nagastang ganyan. Hindi mo kasalanan. Anong ginagawa mo? Ikaw bilang guro ang dapat magnilay. Nang hindi iniintindi ang tama at mali, pinagkamalan mo ang bata. Hindi ka karapat dapat maging guro. Ikaw, Iulat ko ang iyong pag-uugali sa Departamento ng Edukasyon na hindi ka karapat dapat magturo. Tian-Tian, hindi na tayo papasok sa paaralan. Tara na, uwi na tayo. Mommy, hindi ba talaga ako makakapunta para makita si tatay? Kung gusto mo siyang makita, sisikapin ni Mommy. Hindi ko talaga kaya dahil sa sarili kong mga dahilan na alisin kay Tian-Tian ang karapatan na makita ang kanyang sariling ama. Lahat magandang trabaho ngayong araw. Umuwi na at magpahinga ng maaga. Sige. Kapitan Go? Galit ka pa ba? May sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, may bagay sa pagitan natin. Yan, Shen. Narinig ko na nalilipad ka papuntang Xingcheng ngayon na malapit sa akin. Kaya nagdala ako sa iyo ng merienda. Bakit nandito rin si Sister Jiayi? Gabi na. Ano ang problema? Wala. Hindi na kita abalahin, Kapitan Go. At si Miss Lin sa inyong bonding. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang flight number ko. Ngunit huwag kang gumawa ng mga ganyang nakakainip na bagay. Yan, Shen. Pumunta ako ngayon dahil kay nanay. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ako magpapakasal para sa negosyo. Tigilan mo na ang mga walang kabuluhang pagsisikap. Ano ang magaling kay Shen Jiayi? Na na-miss mo siya sa loob ng 7 taon? Ngayon si Guyanshan at si Lin Suhe ay may matatag na relasyon. Paano ko sasabihin kay Guyanshan tungkol kay Tian-Tian? Guyanshan, sa oras na ito, hindi ba dapat kasama mo si Lin Suhe? Bakit ka nagmamadali na manatili ako sa tabi ng ibang babae? Hindi ba sinabi mo lang na may sasabihin ka sa akin? Ano yon?
Wala! Shanzai. Akala ko sa pagkakataong ito magiging matapang ka at susugod ka sa akin ng walang pag-atubili. Ngunit umatras ka pa rin. Kapitan Gu, ngayon, ikaw ang aking superior. Kung sapat na ang saya mo, huwag mo na akong gambalain. Shanzai, ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Tatanungin kita sa huling pagkakataon, mahal mo ba ako o hindi? Sa pagkakataong ito, gusto ko talagang isantabi ang lahat ng rasyonalidad. Yakapin ka at sabihin na mahal kita. Wala nang hinaharap. Isang amang yumao. Isang inang kabit. Ang ganitong pamilya ay malayo sa ating pamilya. Hindi namin matanggap ang isang pamilyang katulad ninyo. Pumunta ako ngayon para ipaalam sa iyo. Huwag mong pigilan ang pag-unlad ng ating Yanchen. Matagal na akong tumigil sa pagmamahal sa'yo. Shanzai, tingnan mo ako sa mga mata, ulitin mo. Hindi mo ako mahal. O hindi ka maglakas loob na magmahal? Hindi kita mahal. Kuya Chen, muntik ko nang sabihin ng malakas. Ngunit sobrang takot ako na baka hindi nila tanggapin si Chen Tian at magdusa pa. Sakit na hindi niya dapat maranasan. Jai, hindi ko alam kung ano ang problema ni Kapitan Gu. Yung gayon ay galit na galit siya. Ang asim ng mukha niya. Tingnan mo, parang magyayelo ka na sa lamig. Gusto ni Captain Gu na pumunta ka sa kanyang opisina. Sa ngayon ng Fengsheng, ang proyekto kasama ang King Airlines. Kung hindi pa naayos, huwag kang bumalik. Si Chuzhou, ang taong namamahala sa King Airlines, ay kilala sa pagiging mahirap pakisamahan. Si Gu Yanchen ay sinusubukan akong ipadala sa bibig ng tigre. Tama. Galit na galit siya sa akin. Sige. Naiintindihan ko. Director Chu, galing ako sa Yunduan Airlines. Miss Shen, tama. Ang mga empleyadong ni-recruit ni Captain Gu ay talagang lahat mabubuti. Miss Shen, umupo ka rito. Ako? Director Chu, hayaan mong ako ang mag-toast sa iyo muna. Director Chu, initoast kita. Director Chu? Tungkol sa kontrata, ano sa tingin mo? Ginagaranti akong masisiyahan ka. Pero pagkatapos pirmahan ng kontrata, Miss Shen, pumunta ka sa aming King Airlines. Paano kung... Sige. Hindi ako pumapayag. Captain Gu, Miss Shen, kung pupunta man siya sa aming kumpanya, depende sa personal na kagustuhan. Bukod dito sa pagsabi nito, gusto mong sirain ang aming interes sa pakikipagtulungan. Bahala na. Oy. Yangshen, intayin mo ako.
Captain Gu? Gusto mo ba talagang pumunta sa kanyang kumpanya? Ito ay aking negosyo. Huwag kalimutan, ikaw ay akin. Maliwanagan ka. Mayroon ka ng kasintahan. At ngayong gabi, ikaw ang aktibong nagpadala sa akin sa kanya para talakayin ang kooperasyon. Kung hindi dahil sa iyong panghihimasok, matagal nang naayos ang kooperasyon? Ang lugar sa paligid ng Kaiking Airlines ay puro suburb at hindi ka makakakuha ng taxi. Talagang hindi mo siya sasamahan? Ihatid mo siya sa bahay. Ako, Gawin mo ang sinabi. sige. Sino ko ang nagsabing ako ang iyong ugnayan sa damdamin? Sumakay ka na. Inutusan ako ni Guyan Chen na ihatid ka. Mas mabuti pang kalimutan na. Ito ang espesyal na utos ni Captain Gu. Kung ganito ka, mahirap para sa akin. Yanshin, dahil ikaw at si Shen Jiayi ay wala ng posibilidad, bakit ayaw mong tanggapin ang laging nagmamahal sa iyo? Sa halip, nandito ka umiinom mag-isa. Kahit na si Shenjai at ako ay wala ng posibilidad, ikaw at ako ay wala ring resulta. Bukas ipapahayag ko ang pagbuwag ng kasunduan sa pamilya Lin. Yanshin, ako... Umalis ka na agad! Lumayas ka! Hello? Tita Gu. Dumating na kami. Alis na muna ako. Ano? Si Yanshin ay umiinom sa bar. Nahimatay siya. Pupunta ako agad? Si Gu Yanchen ay nawalan ng malay. Sasama ako sa iyo. Sobra ang ininom. Dumudugo ang tiyan. Kailangan mo pang mag-ingat sa kalusugan mo. Si tatay, nilagnat ba siya at na-ospital tulad ko? Tiogo, ano ang problema? Masakit ba dito? Kuskusin ko? Kuskusin ng kaunti. Pagkatapos hindi nasasakit. Ano ang binili mo? Hulaan mo. Para sa iyo at sa ating magiging anak na isusuot. Huwag mong mawala. Ito ay galing sa iyong tiyahin, tama ba?
Sasabihin ko ba sa kanya na si Shen Jiayi ang nanay ko? Ikaw ang tatay ko. Sa totoo lang, ikaw ang aking... Sa totoo lang, ikaw ang aking... Tian. Tara, ihahatid kita kay tatay. Tian. Bakit ka nandito? Meron akong bahagyang sipon, kaya dinala ako ng tiyuhin ko dito. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi naman malala. Kung hindi, sasabihin na sana ng tiyuhin ko sa'yo. Si mommy ay hindi pa alam kung paano sasabihin kay daddy. Bigyan mo ako ng oras, okay? Sige. Ma'am, kung masyadong mahirap para sa'yo, okay lang yon. May tito ako, kailangan ko siyang hanapin. Kung hindi niya ako makikita at mag-aalala siya. Sige lang. Hindi ba sinabi mo na ayaw mo na akong kontakin? Bakit mo pa ako pinapansin? Uminom ka hanggang sumuka ng dugo? Gusto mo bang magpakamatay? Sa tingin ko, ang pag-aalaga sa pasyente ay dapat sa mga babae. Bibili ako ng masustansyang lugaw para kay Yanshin. Shen Jiayi, nararamdaman ko na nagmamalasakit ka sa akin. Basta handa ka lang na makipagbalikan sa akin, lahat ng bagay mapapatawad ko? Kahit anong mangyari sa hinaharap, kaya nating harapin ng magkasama. Kahit anong gusto mong gawin, matutulungan kita. Huwag mo akong iwan muli. Okay lang? Shenjai, sa pagkakataong ito, bakit hindi subukan ng buong tapang? Kahit hindi para sa sarili mo, isipin mo naman si Tian. Sige. Si Shenjai nga talaga. Parang ang mga salita 7 taon na ang nakalipas. Hindi niya pinakinggan ang mga iyon. Balita ngayon, si Gu Yanchen, presidente ng Cloud Aviation, kinansela ang kasal sa anak ng pamilya Lin. Nakakagulat ito. Tagahanga ako ng golden couple na ito, pero hindi ko inakala na si Captain Gu ay walang interes sa anak ng pamilya Lin. Anak ng mayamang pamilya, hindi man lang pumatok sa mata ni Captain Gu. Anong klaseng perpektong kapareha ang gusto niya? Wala na akong pagkakataon. Tita. Miss Shen, mag-usap tayo. Miss Shen, 7 taon na ang nakalipas, sinabi ko, ikaw na galing sa mababang pamilya ay hindi karapat-dapat sa aking anak. Bakit ka pa rin naglalambing sa aking anak? Alam ko, para sa pera. Sige, bibigyan kita ng 5 milyon. Ano, Miss Shen, kulang ba ito? Bibigyan kita ng 20 milyon. Sapat na para sa iyo, para mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Anong ibig mong sabihin? Pitong taon na ang nakalipas, wala akong tinanggap na kahit isang sentimo at masunurin akong umalis kay Gu Yanchen. Pagkalipas ng 7 taon, nagkita tayong muli. Ito ay nagpapatunay na may tadhana sa pagitan natin. Yun ay malinaw na ikaw ang sinadyang lumapit sa kanya. Tita, alam ko, hindi ka maniniwala sa anumang sasabihin ko. Alam mo ba kung bakit si Gu Yanchen hindi ako kayang iwan? Talagang iniligtas niya ako. Ngunit marahil dahil wala ka sa kanyang paglaki, ako ang sumama sa kanyang buong kabataan. Kaya hindi siya ganong nag-iisa, tama ba?
Huwag kang maghanap ng dahilan sa akin. Tita, maaring hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ngunit gusto kong sabihin, ang aking pinagmulan at pamilya ay mula sa mga nakaraang alitan. Hindi ko ito mapipili, ngunit hindi mo dapat alisin sa isang inosenteng tao ang karapatang maging masaya. Tita, sa pagkakataong ito gusto kong maging matapang. Sana ay payagan mo ako. Ikaw. Mula na ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Shen Jiayi, hindi ito katulad mo. Hindi ba ito sapat na patunay? Aalis ka na naman ba? Pumunta ka sa bahay ko bukas ng hapon. May sasabihin ako sa'yo. Shen Jiayi, kung mawawala ka na naman, hindi kita mapapatawad. Kikimkiming ko ang sama ng loob sa'yo habang buhay. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ako aalis. Dumating ka. Ano ang nangyayari sa kapatid mo? Pinatawag ako, hindi siya sumasagot sa telepono o WeChat. Hindi marunong makipag-usap sa'yo ang kapatid ko. Kaya nasa sa'yo, ako ang magsasabi sa'yo. Siyan. Tatay, Anong ibig sabihin nito? Siya ang anak ninyo ng kapatid ko. Tiyan siya ng pangalan. Mommy. Para sa iyo at sa ating mga magiging anak na isuot, huwag mo itong mawala. Kaya pala pakiramdam ko may mali. Kaya siya, itinago sa akin ang ganong kalaking bagay. Mahal kong anak. Sa mga taong iyon, salamat sa iyo sa pagtulong sa kapatid ko at sa buong pamilya namin. 7 taon na ang nakalipas, ang paghihiwalay ninyo ng kapatid ko ay sa pilitan. Dahil sa panggigipit ng iyong ina, kinailangan niyang umalis. Sana magawa mong tratuhin siya ng mabuti sa hinaharap. Gagawin ko tayo nang maghanap kay Mommy. Mommy? Hindi mo ako sinisisi. Ipinanganak mo, napaka-cute na munting prinsesa para sa akin. Bakit kita sisisihin? Tiyan, si Daddy ang mag-aalaga sa iyo at kay Mommy. Maging pinakamasayang tao sa mundong ito. Oh yeah, ang galing. May daddy na si Tian Tian. Ngayon sa wakas, maaari na kitang pakasalan ng lehitimo. Tara, babalik na tayo sa lumang bahay ngayon. Sinabi sa akin ni Shen Yao, lahat ng dahilan mula 7 taon na ang nakalipas, lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang si Mommy ang maghiwalay sa atin. Siya ay nakatapos na ng 79 na hakbang patungo sa akin at ako na lang ang kailangang gumawa ng hakbang patungo sa kanya. Dapat akong maging mas matapang. Sige. Tara na!
Sandali lang, ipaparada ko ang kotse. Okay. Bakit ikaw na naman? Bakit ikaw na naman? Tita? Ang sinabi ko sa'yo dati, hindi ba malinaw? Ayoko nang sabihin sa iyo sa ikatlong pagkakataon. Huwag ka nang pumunta. Tita, alam kong may prejudice ka sa akin. Ngunit sa mga taong ito na lumipas, marami akong pag-unlad at paglago. Hindi mo dapat hayaan na ang pagpapahayag ng prejudice at kawalang kasiyahan sa iba sa akin. Pinigil ko ang aking damdamin sa lahat ng mga tao na ito ay maghigpit sa iyong sariling mga aksyon. Pero ngayon gusto kong maging matapang minsan na umaasang may intindihan mo ako. Huwag ka nang mag-alinlangan dito. May apo ka na ngayon, kailangan mong pumayag kahit ayaw mo. Apo, Si Tian ay yakin kay Gu Yanshen, anak na tunay. Mula ngayon, hindi mo na maisip na paghiwalayin pa ang ating pamilya. Lola, ang aking ina ay napakabuti. Mangyaring huwag mo siyang tratuhin ng ganito. Dumating ang iyong apo sa tuhod para makita ka. Sabi mo, ito ang aking apo sa tuhod? Lola sa tuhod. Pumasok na tayo. Sa gabi, hayaan si Wang Ma na maghanda ng mabuti. Ang ating pamilya ay magsasama-sama sa isang masarap na pagkain. Siya ay matanda at matigas ang ulo, menopausal, kaya huwag mong pansinin siya. Halika na, umalis na tayo. nanay, itong matandang babae, ano ang kaya niyang gawin? Sino ang maaring tumanggi sa ganitong ka-cute na apo? Lola, Papunta na ako.